Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Ayan. Ha? May tatlo tayong topics ngayon na pag-uusapan mga kabunyog. Dito, pahiya dito si Marcoleta, ha? Pahiya siya dito. Kasi yung independent commission or independent body na actually ang nag-propose niyan si Tito Soto, sinang-ayunan ng maraming senador at maraming grupo at ayaw ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, kami lang sa Senate Blue Ribbon Committee, kami dapat ang mag-imbestiga. Wala nang iba. Tinuloy ni PBBM, magbubuo talaga ng independent commission. Paano na yan, Marcoleta? Napahiya ka. Ito pa. Sa hearing ng Senado tungkol sa mga anomalya sa flood control, napikon. Galit si Rapi Tulfo. Gusto niyang magtanong, gusto niyang magsalita na tinitipid daw siya ni Marcoleta. Sabi ni Tulfo, tinitipid mo ako. Muntik nang magkainitan ng dalawa. Ayan, mga kabunyog, si Bato naman, dun sa pagdinig ng Senado, napahiya nung tinanong si Diskaya, yung kontraktor, ano? Kasi sabi ni Bato, kailan ka pa nagsimulang ma-engage sa mga flood control projects? Sabi ni Diskaya, 2016. Panahon ni Duterte. 2016. Ayan. Sige mga kabunyog, yan yung mga pag-usapan natin, ha. Pag-usapan natin yan. Huwag kayong alis, huwag kayong alis. Okay? Ito na. Oh. Pahiya si Marcoleta, mga kabunyog, mga kabayan, ha. Kasi yung ayaw niya dun sa independent commission, independent body na mag-iimbestiga ng mga anomalya sa flood control. Gusto niya, siyang sikat, yung Blue Ribbon Committee lang. Yan daw yung mandato nila. Kaya lang marami nga ang hindi kumbinsido diyan. Kasi dapat mga sangkot din ang senador, sangkot ang kongresista. Bakit gusto niya Senate Blue Ribbon Committee lang mag-imbestiga? Galit pa siya niyan kay Kiko Pangilinan. Sabi niya, gusto mo lang siguro ang posisyon ko. Kaya gusto mo independent body ang mag-imbestiga, ha? Sabi ni sige palitan mo lang ako. Ikon din siya kay niyan, kay Tito Soto. Pero sa bandang huli ito na. Si PBBM tinuloy ang pagbubuo ng independent commission. Paano 'yan, Marcoleta? Paano 'yan? Nasupla ka ngayon. Napahiya ka. Ikaw lang yata ang ayaw ng independent commission, independent body. Kasi siguro may pinoprotektahan ka. Yun. Ha? Yan mga kabunyog. Inanunsyo ni PBBM sa isang ambush interview sa kanya na patapos na. Maglalabas siya ng executive order para sa pagbubuo ng tinatawag niyang independent commission, independent body. Ito talaga yung mag-iimbestiga, mag-re-recommenda kung sino mga dapat kasuhan. Itong independent commission na to, pinaplansya na daw ito, malapit ng maano ito, mayroon sa konsepto ng independent commission na ito, independent body na ito, bubuuin ito ng mga engineers, mga experts, mga dating justices o kaya mga lawyers, mga mga marunong sa forensic examinations, evidence, mga expert para talagang maging effective ito sa pag-iimbestiga at sa pagrekomenda ng mga dapat kasuhan. So yan yung So ito yung ayaw ni Marcoleta. Ayaw niya, gusto niya yung Senate Blue Ribbon Committee ang mag-imbestiga lang pagdating sa usapin ng anomalya sa flood control projects. May resolution si Tito Soto. Sinuportahan naman nila Kiko Pangilinan, nila Lacson, nila Risa Hontiveros. Sinuportahan nila ito na dapat ang mag-imbestiga talaga independent body or commission. Kasi maraming sangkot na senador at mga kongresista sa mga issues na ito ng korupsyon sa flood control. Bakit sila mag-iimbestiga? Hindi nila iimbestigahan hindi nila i-expose ang sarili nila. Kaya dapat independent body. Kaya lang itong si Marcoleta talagang matigas. Siyempre, pag hindi na nag-imbestiga ang Blue Ribbon diyan, hindi na siya sisikat niyan. Diyan siya sumisikat sa Blue Ribbon na yan .
Kaya lang wala ngang ano ang tao kasi alam na ng mga tao na ang hahabulin lang diyan yung mga contractors, yung mga DPWH, yung COA, pero yung mga kongresista at senador wala. Kaya't kailangan talaga independent commission. Ngayon, ininsulto na niya ni Marcoleta, pinatutsadahan na niyan si Kiko Pangilinan. Sabi niya, ikaw gusto mo ng independent body? O sige, baka gusto mo lang na ikaw ang maging chairman ng Blue Ribbon. Ganun na yung mga sinabi ni Marcoleta eh. Ha? Um, Sabi nga ni Kiko Pangilinan, mali ang research mo, hindi ako ang gusto niyan, hindi ako nag-propose niyan, sumuporta lang ako. Si Senator Tito Soto ang may sponsor ng resolution niyan na mag-create ng independent commission. Anyway, ang development ngayon, sinabi na ni PBBM na hinahanda na yung executive order. Talagang bubuuin na yung commission na yan. O di ano, kontra ka pa dyan, Marcoleta? Ha? Ikaw lang yata ang ayaw na mabuo yung independent commission na yan eh. Yan ang hinahanap ng lahat eh. Yan ang hinahanap ng lahat. Yan ang tinutulak ng lahat. Ikaw lang yung ayaw. Yan ang malinaw dyan. Oh. Mga kabunyog, nagkainitan sana sa ano sa pagdinig ng Senado kanina, Nagkainitan sana muntik nang magkainitan ng itong si Tulfo, si Raffy Tulfo at saka si Marcoleta. Kasi nagrereklamo si Tulfo na tingin niya tinitipid daw siya ni Marcoleta. Sabi ni Tulfo, tinitipid mo ako eh. Sabi mo doon sa sabi mo nung nakaraang hearing, 2 questions lang. Ako sinistriktuhan mo sa 2 questions lang. Yung iba, yung mga kasamahan natin dito, pinabuelo mo. Tapos ngayon na naman, ganyan na naman gagawin mo sa akin. Pakinggan natin, pakinggan natin. Yan, napanood nyo. Kasi ano yan mga kabunyog, ang pinag-uugatan niyan, talagang itong si Marcoleta, marami na rin kasi itong patutsada dito kila Tulfo eh. Parang may ano ito eh, siyempre posibleng makalaban ni Sara si Raffy Tulfo o si Erwin Tulfo eh. Ay Sara Duterte itong si Marcoleta. At saka alam niya na pagdating sa tao, ang Tulfo ano yan eh, malakas din yan sa lalo na sa social media. Kaya kaagaw niya yan sa ano eh, sa kasikatan. Gusto talagang magpa-grandstanding nito ni Marcoleta. Kaya ayaw niyang pabiluhin itong si Tulfo. Ay mukhang nararamdaman naman ni Tulfo. Mukhang nararamdaman ni Tulfo. Kaya ano ito, at saka ano ito, di ba? Nung isang araw nga, kinumentaryohan ni Marcoleta yung kapatid nila, si Ben Tulfo. Oh. Kaya may medyo mainit na talaga ito si Tulfo, si Marcoleta sa mga Tulfo eh. Mainit na. Ito namang si Tulfo, nararamdaman niya yata na parang hindi siya pinapabuelo ni Marcoleta. So sa pagkakataong ito, nagsalita na si Tulfo, si Raffy Tulfo, sabi niya, bakit ba nung nakaraang hearing, yung simula ng hearing ng Blue Ribbon, sabi mo, tigda 2 questions lang. Inistriktuhan mo ako sa 2 questions. Sinunod ko 'yon. Pagkatapos yung iba, pinapabuelo mo. Yung mga kasamahan nating iba, siyempre pinapabuelo ni Marcoleta sila Bato, sila Bongo, pinapabuelo niya yan. Siyempre, mga kaalyado niya yan. Kaya sila Jingo Estrada, yun, nakakabuelo. Mukhang nararamdaman ni Marcoleta, ay ni Raffy Tulfo, para yatang hindi ako pinapabuelo nito sabi niya parang pinapalabas ni na unfair. Hindi ka fair sa pagbibigay ng oras sa amin. Kaya inano niya na, kinulaot niya na si Marcoleta. Sabi niya, parang hindi ka naman fair eh. Sasabihin mo 2 minutes ay 2 questions tapos sa akin stricto, sa iba hindi. Anyway, mukhang darating pang mga araw magkakaroon pa ng kiskisan tong si Tulfo at si Marcoleta. Ito mga kabunyog, pahiya si Bato sa sagot ni Diskaya, yung kontratista, pahiya kasi tinanong ni Bato,
Kailan ka ba nagsimula na mag-engage ng mga flood control project sa DPWH? Kasi sabi ni Diskaya, nagsimula silang yumaman ay maging successful daw sa ano naman nila, mga yung biglang yaman nila. Saan daw nagsimula? Sabi nila nagsimula yun nung nag-ano sila sa DP, DPWH. O kaya ang tanong ni Bato, kailan ba kayo nag-engage sa DPWH yung mga flood control projects? Alam niyo kung anong sagot ni Diskaya? 2016 po onwards. Mula daw 2016. Eh, ang problema ang 2016, Duterte. Oh, Duterte. Kaya inulit ni Bato, ano paki-sure ng sagot mo. Um, kailangan definite yung sagot mo. Oh, ay sabi ni ano, opo, 2016. Talagang ano, hindi na nakaimik si Bato eh, natulala eh. Anyway, mga kabunyog, yan yung nangyari sa hearing. Sa hearing kanina ng ano, ng Senado, yung sa Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Ah, si Bato hindi niya inaasahan na ang magiging sagot ni Diskaya, yung kontratista ng mga flood control, yung controversial na kontratista, hindi niya inaasahan na 2016. Ay, yung 2016, yan ang simula ni Duterte. Doon pala nagsimula na maging humawak ng maraming kontrata itong si Diskaya sa flood control, sa DPWH. Oh, ibig sabihin na paboran ito sa panahon ni Duterte. Nagpatuloy na lang kay Marcos. Oh, hanggang ngayon. Oh, pero kay Duterte pala nagsimula. O kaya lang sabi ni Bato, kailan kaya nagsimulang ma-engage sa mga flood control project sa DPWH? Hindi niya inaasahan na ang sagot 2016. Pinaulit niya pa, isigurado ng sagot mo. Make sure ng sagot ng ano mo, kailan? 2016 po talaga. Wala nang nagawa si Bato. Natulala. So, at ang patunay niyan na talaga naman kay Duterte na nagsimulang bumelo itong si Diskaya, lumabas pa sa investigasyon ng Philippine Center for Investigative Journalism na um, itong kumpanya, yung St. Gerard, dati pa kasi St. Gerard ang kumpanya niya ni Diskaya. Mayroon itong joint venture agreement sa maraming proyekto sa Davao City. Ha? Maraming infrastructure projects doon, joint venture, yung St. Gerard ni Diskaya, at saka yung CLTG. Yung construction company ng pamilya ni Bongo ay ang CLTG, Christopher Lawrence Tesoro yun eh. ha? Oh, kaya talagang ano, nakabuelo talaga ito o umalagwa ito, maraming proyekto itong nakuha sa DPWH. Ha? Lalo na flood control projects. Panahon talaga ni Duterte. Oh, yan. Kaya Duterte contractor ito. Si Duterte ang nagpalaki dito. Ang mga kontrata nito sa Davao. Oh, marami. Oh. Ka-joint venture nga yung company ng ano ng magulang ni anong pamilya ni Bongo. Oh, 'yon. Kaya lang hindi inaasahan ni Bato yung sagot na 'yon na 2016. 2016. Kaya nabigla si Bato, hindi siya makaimik. Oh, ayan. Oh, anyway. Oh, yan mga kabunyog mga kababayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyog.